Lamang na nangyari kay Jimboy na walang kamalay-malay na siyang pinagbabaril na hindi alam ng pulis na yun pala ang hinahanap nilang suspect. So bilang isang kabataan, ang maitutulong ko sa isang lipunan na sa panahong ito ay magkaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang mamamayan na sugpuin natin ng mga hindi dapat gawin ng isang kabataan na magbisyo or halimbawa na lang po dito ang mag-take ng drugs, lalo na yan, isa sa bawal sa mga kabataan. Bilang isang kabataan, ang may tutulong ko is magkaroon tayo ng pagsusulong na sugpuin ang mga krimen na nalaganap sa ating lipunan. And I thank you. Step number 1, Gabriel Dunder on the Manaus Canal. Next line, Bini number 2. Hello to you, Bini number 2. And yes, and you're the one of the crowd's favorite. Ano masasabi mo sa mga supporters mo? I would like to thank to all of my supporters, especially to my father, who is there. Thank you, Papa, and to my sister, and to my husband. Thank you very much for making me beautiful right now. Thank you. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nakakaalam, lalo na po sa ating mga hurado, ang mga magulang po ng LGBT community ito ay nandito halos lahat para supportahan sila. Palakpakan po natin! Yay! Napakalaking bagay po nun. So natutuwa nga po kami na halos lahat ay nandito sumusuporta, yung iba ay nagbibigay pa ng award. At para po sabihin namin ang katotohanan, karamihan po sa kanila, ang naglakad po ng mga sovereigners para sa popularity ay ang kanilang mga magulang. Maraming salamat po sa mga magulang na sumusuporta sa amin. Even my mother, nandun. Maraming salamat. Sa gabi-gabi uuwi kami na mag-uumaga na. Parang tinake ko lang na pasensya na candidate number 2 kasi nabanggit mo yung salitang magulang. At lahat tayo, yun yung pinaka-importante. Sabi mo nga, hindi ka man manalo sa gabing ito, pero yung pagtanggap ng mga magulang mo ay panalong-panalo ka na. Hindi po. Hindi pa pwede ng panalo. O, diba? Ang tahimik niyang magbasa. Okay lang yan. Para mawala yung kaba. Ang tanong, kung ikaw ay magiging kongresista o tagapagawa ng batas, anong batas ang ipapatupad mo na may kaugnayan sa komunidad ng LGBTQ? Uulitin ko. Kung ikaw ay magiging kongresista o tagapagawa ng batas, anong batas ang ipapatupad mo na may kaugnayan sa komunidad ng LGBTQ? Kung ako po ay mapagbibigyan ng isang Kung ikaw ay karapatan upang gumawa ng isang batas, ito po ay ang batas na may karapatan ng bawat part ng LGBTQ na pumasok sa paaralan ng may mahabang buhok, palda, at kung anong ang kasarian na kanyang nais. Ito ay ang kalayaan namin pumili ito ay karapatan namin sa aming kasarian. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Senator. Okay. Interesting facts about her. Si candidate number 3 po, we need to express ourselves. Ako po ay nagtatrabaho sa isang preview. So kung nakita niyo po kanina doon sa ABP namin, siya po yung pinakapagod na pinicture ko sa job. Kasi po ang trabaho niya, hindi lang po sa piggery. Siya rin po ay nagkukopra at nagbubuhat ng mabibigat na. Totoo po yan. At pinagkamalaki po namin bilang isang mabibigat. Huwag na umiyak. Okay lang, para mawala lang. O di ikaw nang mananalo. Siya rin lang.
Pinapawala ko lang po yung kaba kasi sabi niya nahihiya siyang sumali nung una. Tita, paano to? Okay lang. Ipakita mo yung sarili mo. Kaya ang binanggit ko. Kasi yung ibang LGBT community member, hindi ganun kadaling ipakita kung ano yung katotohanan sa buhay nila. Pero I'm so proud of you. Ilang 4 kantos ito mamaya. Okay, ito na ang tanong mo. Binibili number 3, ito po ang iyong tanong. Sabi mo kanina, may jowa ka, di ba? Opo. Andito ba siya ngayon? Wala po, may sakit. Okay. Ang tanong, sa usaping pagmamahal, alin ba sa palagay mo ang mas karapat-dapat pairalin o sundin? Ang nararamdaman ng iyong puso o ang takbo na iyong isipan at bakit? Uulitin ko. Sa usaping pagmamahal, alin ba sa palagay mo ang mas dapat pairalin o sundin? Ang nararamdaman ng iyong puso o ang takbo ng iyong isipan at bakit? Para po sa akin, ang mas mahalaga po ay yung tinitibok ng iyong puso. Bakit po? Dahil kung siya po talaga ang iyong minamahal, wala pong pasubali, siya pa rin po ang mamahalin mo. Dahil po ang isipan ay kayang mabago sa isang iglap lang. Yun lamang po at maraming salamat! Hi, Binibini number 4. Hello, good evening. O, di ba? Kaya ko pinagsalita ko siya kasi siya yung hello, good evening. Siya po talaga yung kumbaga sa mga bata, siya po talaga yung funny sa mga candidates. Thank you. Diba? Batiin mo naman ang mga supporters mo. Hello, fans! Hello, tita! And hello, ate and papa, if there. O, diba? Napaka-supported ng parents ng LGBT community tonight. Nandiyan po ang kanilang mga magulang. Ang tanong, eto na. Ito mga judges yung tanong. Okay na po. Eto na po. Sorry. O, diba? Kapag kami tahimik minsan, ganyan siya. Talagang pero nakakatuwa. Ang tanong, ang kahirapan ay matagal nang naganap sa ating bansa. Sa iyong palagay, sino ang mas responsable upang subuin ito? Ang gobyerno o ang individual o ang bawat sarili? At bakit? Thank you for the wonderful question. Para sa akin, ang sa ating mundo ay matagal na naghihirap. Hindi problema ng gobyerno. Alam mo kung sino may problema po sa ating pong mamayanan. Kasi po kung hindi po tayo nagsisikap, kung hindi po tayo nagtsatsaga, kung hindi po tayo naggaganap sa ating mga kakayanan o anumang kahirapan, hindi po tayo makakaahon. Dahil sa sarili po natin, kaya po natin gampanan at kaya po natin maging mayaman sa ating kakayanan. Yun lamang po at wala nang iba. Salamat! Hi, good evening. Hello to you, Binibini number 5. Batiin mo naman ang mga supporters mo. Hello, madam people, mabuhay. Pinanta mo na lang sana, Bini. Hello, madam people. Okay, siya po yung pinakabata among the candidates. So sa tingin mo, ano yung edge mo bilang bata? Hindi pa ito ang tanong ha? Sa tingin mo kasi ikaw yung pinakabata, ano kaya yung edge mo, yung lamang mo sa mga kapwa mo kandidata?
kagandahan. Thank you! Charot lang. Okay? May problema po? Kinakabahan. Okay, eto yung tanong. Ayaw mo sumagot? Basahin mo ng mga 10 beses din. Eto na. Do you need an interpreter? Mama Jessa, she need an interpreter. Mama Jessa. Okay, oo, papaliwanag ko siguro. Ito na yung tanong. Mama Jessa, kailangan po namin yung interpreter. Nasaan ka na po? I need interpreter. Interpreter. Mama Jessa. Oh, Mami Errol. Mami Errol, kailangan po natin yung interpreter. Oh, okay na? Si Mami Errol Paula Roy. She needs an interpreter. Halika na po. Kunti lang, madali lang. Halfway na tayo eh. Okay, dito tayo. Isip ka candidate number ano? Ang tanong, Mami Errol, paki-interpret mo po sa kanya with gestures. Ano o sino sa tingin mo ang pinaka-problema ng ating kalikasan? Interpreter? Naiintindihan niyo na ba? Ulitin natin, i-interpret sa inyo maayos ni Ate Errol. Ano o sino sa tingin mo ang pinaka-problema ng ating kalikasan? Maraming salamat. Pwede ka nang maupo. Ang sagot, kalikasan ay kapaligiran. Maraming salamat po sa iyong pinakamagandang katanungan. Ang problema po sa ating kalikasan ay ang mga basura sa mga daan. Dahil isa din ito sa naging charity namin or ginawa namin na LGBTQ+. Dahil naalala ko po nung nakaraan na kami nagpupulot ng basura, ang mga tao ay natutuwa sa amin na sinasabi nila na sana all, nagpupulot sila ng basura, sana manalo sila, lahat sila. Natutuwa ako kasi bilang bakla natutuwa rin sila na ganun yung ginagawa namin. Pinapaganda namin yung lalo ang kalikasan. Kaya sana sa ating mga mamamayan o sa ating mga LGBT, mas lalo pa nating patatagin upang mas maging maganda at wala ng problema ang ating kalikasan. I'm Kim Abletea, your Queen of Luklukan Sur 2023. That's all. Thank you. Activity number 6. Ano ba ang dapat kong itanong sa iyo? Kanina kasi nag-post ka. Yung sabi mo is dapat na makita kung ano man ang makita. Ngayon, wala kaming nakita. Naitago po ang ikapitong Dragon Ball. Hoy! Sabi ninyo, babae itong pageant na ito. Ginagawa ko nga kayong babae. Charot lang. Hindi po natagpuan. Hindi lang pagpo. Iniwan mo sa bahay. Nalimutan ko po, August pala, kala ko April. Sige na, ito na yung tanong. Alam natin na ang kalusugan ay kayamanan. Sa iyong palagay, bakit at paano nakakaapekto ang katayuan ng pamumuhay upang maging malusog? Uulitin ko.
Alam natin na ang kalusugan ay kayamanan. Sa iyong palagay, bakit at paano nakakaapekto ang katayuan ng pamumuhay upang maging malusog? Thank you so much for that inspirational question. I think so. Here's the answer. Nakakaapekto po sa kalusugan ang kahirapan o ang lagay ng kahirapan na yun. Bakit? Kakaunti na lang ang kinikita ng pamilya, iniinom pa ng ibang ama o ng ibang magulang na sinisigaw. Yan ang unang-unang dahilan kung ba't naaapektuhan ang kalusugan ng kabataan. Kaya makinig po tayong lahat. Ito lang po ang aking mensahe sa ating lahat na narito. Kung kakarampot na lang po ang ating kinikita, ibigay na po natin ito sa ating mga anak upang makuha po nila ang tamang nutrisyon na kinakailangan ng kanilang katawan at isipan. Lagi natin tatandaan, kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya wag natin pabayaan. Thank you! Maraming salamat sa iyo. Di ba sinabi mo, kumusta ka? Okay lang po. So, batiin mo ang iyong mga supporters. Binabati ko yung lahat ng supporters ko dyan. I love you all. Especially sa nanonood sa akin, sa jowa ko. Thank you so much for supporting me. I love you. Huwag ka nang sumagot. Bumalik ka na din. Papanagid ka na naman. Charot lang. Lahat na ang mga LGBTQ ay idinidiskrimina. And now, I am here in front of you to show that discrimination and rejections is not okay for LGBTQ. Dahil kaming LGBTQ ay nakakatulong sa ating lipunan. Napapasaya namin kayo sa ganitong patimpala. At ipinagmamalaki ko sa ating mundo na kung ikaw ay may respeto sa iyong sarili, natural, narirespetuhin ka rin ng marami. That would be all. Thank you. Ito pa pala. Isa sa pinakabatang kandidata. Anong grade mo na? Anong grade mo na? Hindi ako. Diyan. Grade 8. Oo, ito Dapat ay 10 na ako nagtigil kasi ako. Okay. Yun lang. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, lalo na ang social media, ano ang epekto nito sa paghubog ng kaugalian ng isang tao? Ulit. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, lalo na sa social media, ano ang epekto nito sa paghubog ng kaugalian ng isang tao? Isa pa. Mga ilang ulit. Okay. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, halimbawa yung sa social media, yung sa Facebook na mga napapanood, sa tingin mo, ano kaya ang nagiging epekto nito pag nakapanood ito ng mga kabataan sa paghubog ng kanilang pagkatao? Okay. Sapat? Okay. Nung wala na yung tanong eh. Basta ganito lang yung pinakaano ng tanong. Sa paglago ng technology, di ba may social media, laganap ng Facebook, may mga napapanood o mga kabataan na hindi magaganda na napapanood nila, lalo na sa Facebook. Sa tingin mo, ano ba ang epekto nito sa paghubog ng kanilang pagkatao? Nakakasama ba ito o nakakabuti? Ang social media ba ay may maganda o hindi magandang naidudulot? Parang ganun yung tanong.
epekto po nito sa social media. Masama ito kasi napapanood din ng mga bata na kaedad ko, 15. Masama. Kasi po, hindi po yung masama po ito sa mga bata kasi, and yun nga, may napapanood tayo na hindi. And yun, pangit po yun sa mga bata na napapanood po nila na meron na alam niya na. And Maraming salamat sa iyo, Billy.